Una sa lahat, pinalibutan at pinaghahampas ng ilang lalaki ang bintana ng bus na yan sa Tabuk, Kalinga. Maging ang mga sakay ng bus natakot na. Diba? Ala, baka matamaan tayo. Bakit kaya kinuyog ng galit na taong bayan ang bus na yan? Ang buong kwento, abangan. Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Dating Senator Laila De Lima, pansamantalang nakalaya makalipas ang halos 7 taong pagkakakulong. House Speaker Martin Romualdez, umaasang magiging maayos na ang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng issue sa confidential funds. At social media accounts ni Romualdez na-hack. Mahigit 300 motorista nasampulan ng mas mabigat na multa sa pagdaan sa EDSA busway. Kabilang sa mga hinuli, tauhan mismo ng MMDA. Lalaking namanhikan sa Olongapo City, patay matapos madisgrasya. 3 pa niyang kaanak, patay din. Isa pang aksidente, 2, kabilang ang isang Koreano, patay sa pag-araro ng SUV sa Cebu City. Babaeng narindi sa mga naniningil sa kanya ng utang na naksak ng mga kapitbahay niya sa Antipolo City. Sa Frontline News Abroad, 3 sanggol na nakadepende ang buhay sa incubator sa ospital sa Gaza namatay matapos mag-brown out. At Gento live performance ng SB19, biglang namatayan ng music. Pero the show must go on. Ito kaya mo, gusto magkakita ng Gento! Makalipas ang halos 7 taong pagkakakulong, pansamantala nang nakalaya si dating Senadora Laila De Lima. Pinayagan na kasi siyang magpiyansa ng korte sa Muntinlupa sa ikatlo at huli niyang illegal drug case. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Brian, anong update dyan? Cheryl Julius, nilabas na ang release order para kay dating Senadora Laila De Lima. Ibig sabihin, pansamantala siyang lalaya matapos ang 6 na taong pagkakabilanggo na sinamahan pa ng stroke at hostage-taking. Naghihintay tayo ngayon sa PNP Custodial Center. Inaasahang lalabas doon si De Lima pagkatapos formal na iproseso ang kanyang paglaya. Pero bago yan, narito ang tagpo kanina sa Muntinlupa Regional Trial Court. Thank you. Salamat. Halos humagulgol at napasigaw na si dating Senadora Laila De Lima nang marinig ang mga katagang motion granted. Sabay yakap sa kanya mga kasama sa loob ng Muntinlupa RTC Branch 206. Makalipas ang 6 na taong pagkakakulong, pinayagan na siyang makapagpiyansa sa ikatlo at huli niyang illegal drug case. Paglabas naman ni De Lima sa courtroom, mas bumuhos pa ang kanyang emosyon. Kasabay niya ng hiyawan ng mga supporters na nag-abang sa kanya bago matapos ang pagdinig. Batay sa desisyon ng korte, pinabura nila ang hiling na makapagpiyansa ng 300,000 piso si De Lima para sa kanyang huling illegal drug case. Bigo raw kasi ang prosekusyon na patunayang malakas ang ebidensyang may sala si De Lima. Gayon din ang mga kapwa niya akusadong sina dating Bureau of Corrections Director Franklin Bukayo at dating mga aide na sina Ronnie Dayan at Jonel Sanchez. Gayon din ang sinasabing bagman ni De Lima sa New Bilibid Prison na si Jose Adrian Dera. Ang huling drug case na ito ni De Lima na lang ang hindi na nadedesisyonan ng Muntinlupa RTC.
Nauna nang na-dismiss ang dalawa niyang illegal drug cases noong 2021 at 2023. 2017 nang makulong si De Lima sa Camp Crame matapos madiin noong 2016 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sa gitna naman ng pansamantalang paglaya ng dating senadora, nagpasalamat ang kanyang pamilya. So we are very thankful that finally she is free from this most unjust detention, which is more than 6 years already today. If you look at the evidences and all, dapat matagal nang grinant yung motion for bail. Sa ngayon, plano raw umuwi ni De Lima sa kanyang probinsya sa Bicol. Nang tanungin naman ng kanyang mga abogado kung magko-kontrademanda ba sila sa mga nagdiin sa senadora. Yeah, we will have to do that. I think kailangan tingnan. Including yung government mismo, yung courts mismo, yung prosecution, di ba? Tingnan nila, ano bang, di ba, why did that happen? Di ba? Why did this miscarriage of justice happen that someone is innocent and stays in jail for 7 years? Bago tuluyan lumaya si Leila De Lima, daraan muna siya sa physical exam. At kanina may nakita kami rito ng mga taong naglabas ng parang isang bulto ng gamit. Mukhang yun ang mga gamit ni De Lima. So pagkalabas ng dating senadora, pupunta siya sa Cubao sa Quezon City para sa isang press conference. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. May mga natuwa at meron ding nagduda sa desisyon ng korte na makapagpiyansa si De Lima. Tanong ng isang senador, ibig sabihin ba niyan mahina ang kaso? Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Isa si Senator Risa Ontiveros sa mga nagbunyi sa pagpayag ng korte na makapagpiyansa si Senator Leila De Lima. Sobrang laking vindication ito para kay Sen Leila at para sa buong oposisyon. Si Sen Leila na miyembro ng oposisyon na pinaka-sumalo ng pinakamalalakas na dagok mula sa Administrasyong Duterte. Si Sen Leila na nag-labor sa ilalim ng 3 walang kakwenta-kwentang kaso at kailangang hintayin na isa-isang mag-recant yung mga di umanong saksi laban sa kanya. Giit pa ni Ontiveros, biktima si De Lima ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gusto lamang daw manakot sa mga taong kakalaban sa kanya. Sabi pa ni Ontiveros, tama lang na hinayaan ng Marcos administration na makalaya na ang dating senadora dahil matagal na rin daw naging biktima ng kawalan ng hustisya si De Lima. Si Senator Bato de la Rosa, nakaalyado ni dating Pangulong Duterte, nirerespeto naman daw ang naging desisyon ng korte. Pero tanong niya, lumalabas raw ba na mahina ang kaso kay De Lima? Paano daw nangyari ito kung malakas naman ang kaso noong nakaraang administrasyon? I respect court decisions as I always also observe separation of powers. So, respetuhin natin kung anong decision ng korte. He is worthy to be bailed, to be granted bail. Talagang billable yung kaso niya. Dapat noon pa binigay the bail yan, di ba? As I've said, I observe separation of powers. At dahil dating Bucor Chief din si Bato, natanong siya kung may natanggap siyang impormasyon kung totoong may kinalaman si De Lima sa kalakaran ng droga sa loob ng bilibid. I receive positive answers. At marami naman nagko-confirm din doon sa kanila. Baka ngayon kung tanungin ko ulit yun, baka magbaligtad din, mag-recant din. Para naman sa isa pang dating kasamahan ni De Lima sa Senado na si Senator Grace Poe, sinabing matagal na panahon na ang 7 taong pagkakakulong. Mayaman man daw o mahirap, hindi tama na magtagal sa kulungan ng isang tao dahil lang sa mabagal na proseso ng batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sa malagim na trahedya, nagtapos ang pamamanhika ng isang lalaki sa Olongapo City. Patay siya at ang 3 kaanak matapos mabangga ng truck. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Grabe. Milalim. Pumailalim ang kotseng ito sa nakasalubong na dump truck alas 7 ng gabi kahapon sa Barangay Cabalan, Olongapo City. Ang truck driver agad napababa ng sasakyan at tinignan ang mga sakay na nabangga niyang kotse. Sa bigat ng dump truck, kinailangan pang gumamit ng backhoe para makuha ang nayuping kotse. Inabot din na mahigit 3 oras bago natanggal ang katawan ng 4 na sakay nitong sasakyan dahil sa tindi ng pagkawasak, nawala na yung bubong at yuping-yupi itong harapan mismo ng kotse dahil dito nga mismo sumampa ang nakasalpukan niyang dump truck.
Sinubukan pang dalhin sa ospital ang 4 na sakay ng kotse na puro magkakamag-anak pero idineklara rin silang dead on arrival. Tumanggi ang pamilya ng mga biktima na ibigay ang pagkahinanlan ng mga nasawi. Ayon sa Olongapo Police, pabalik na sana ng Quezon City ang dump truck na ito nang salpukin ng kotse. Palusong at zigzag ang kalsada at accident-prone area daw talaga ang lugar. Ang mga biktimang sakay ng kotse galing pa sa pamamanikan. Nakasunod sa kotse ang kasintang babae ng isa sa mga biktima, kaya naman kitang-kita nila ang malagim na aksidente. May kakomboy kasi sila. Yung girlfriend ng lalaki nasa likod, saka yung isang nakamotor. Yun nga lang, tapos na sila mamanikan. Mag-stay sana sila dito sa Olongapo. Arestado ang 65 anyos na truck driver na si Domingo Permo. Aminado siya nakaidlip habang nagmamaneho. Nakaidlip po ako. Nung nagkamalay na ako, naramdaman ko na lumagabog. Doon ako nagkamalay. Nung nagbalik na yung isip ko, kita ko, nandun na yung kotse sa ilalim. Dagdag pa ni Permo, wala siyang kasamang pahinante ng madisgrasya. Magsisiman, huli na. Hingi po ako ng pasensya sa mga nangyari doon sa galit na galit sila sa akin. Tanggap ko naman kung anong nila sa akin. Hindi naman natin kagustuhan yun. Kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property ang haharapin ni Permo. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Kinuyog ng taong bayan ang isang bus sa Kalinga na nakasagasa at nakapatay sa isang ginang. Nasa Frontline na balitang yan si Gary De Leon. Pasado alas 7 kagabi, nang masapul sa cellphone video ang komosyon na yan sa gilid ng kalsada sa Tabuk City, Kalinga. Pinalibutan ng mga tila galit na lalaki ang isang nakahintong bus. Ilan saglit pa. Pinaghahampas na ng ilan sa mga lalaki ang bintana ng bus. Sakuha mula sa loob ng bus, rinig din ang takot ng ilan sa mga pasahero. Ala, baka matamaan tayo. Nabitakan. Ang ikinagalit ng mga lalaki ang pagbangga na nasabing bus sa mag-anak na sakay ng isang motorsiklo. Base sa investigasyon, biglang lumiko ang motorsiklo na nasa unahan noon ng bus, kaya ito nabangga. May sinusundan siyang motor. Nung gusto niyang mag-left turn, hindi niya din namalayan na bigla din nag-left turn yung motor na sinusundan niya. Nag-brake siya pero talagang nahit pa rin yung motorcycle. Dead on arrival sa pagamutan ang 49 anyos na si Joy Balwog Alos. Sugatan naman ang kanyang mister na si Daniel Alos at dalawa nilang anak na edad 8 at 10 taong gulang. Hawak na ng mga pulis ang driver ng bus na si Diosdado Ortiz Valdez. Naharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, serious injury, and damage to property. Nangako naman ang kumpanya ng bus na tutulungan ng mga biktima sa mga gastusin sa pagpapalibing at pagpapagamot sa mga sugatan. Pinaghahanap naman ng mga otoridad ang malalaking kumuyog sa bus. Mananagot din sila dahil sa pagsira sa bintana nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, House Speaker Martin Romualdez sumaasang magkakaayos sila ng mga Duterte sa kabila ng kontrobersya sa confidential funds. BIR pinaplanong ipatupad ang 1% withholding tax sa mga online seller ngayong Disyembre. At alamin ang real score kina Donalyn Bartolome at JM De Guzman. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Kinwestiyon ng ilang senadora ang pagpapawalang bisa ng Korte Suprema sa pag-aresto at contempt orders ng Senado sa dalawang family executives. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños.
Hinahadlangan ba ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado na i-cite in contempt at ipaaresto ang mga witness at resource person sa mga pagdinig? Yan ang tanong ng ilang senador kasunod ng pagpapawalang bisa ng Korte sa pag-aresto at pag-contempt kina formerly executives Lincoln Ong at Michael Yang noong 2021. Dahil daw yan sa grave abuse of discretion o pang-aabuso sa kapangyarihan ng Senado. Is the Supreme Court in any way curtailing the right of House of Congress, especially the Senate, to cite resource persons or witnesses in contempt and then punish them accordingly? Pero ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara, hindi kinokontra ng SC ang kapangyarihan ng Senado. Hindi raw nabigyan ng dalawa ng sapat na tsansang magpaliwanag at sagutin ang mga tanong sa Blue Ribbon Committee noon. Yung paraan po nung pag-exercise nito, pag nagdeklara ho tayo ng isang witness in contempt, kailangan may due process ho. Bigyan ho siya ng oportunidad na madinig at ipaliwanag yung kanyang testimonya. Matatandaang pinakontempt at pinaaresto ng Senado ang dalawang formerly executives noong September 2021. Si Ong dahil daw sa pagsisinungaling sa kanyang testimonya at pag-iwas sa sumagot sa mga tanong ng komite. Si Yang naman dahil daw sa hindi paglalabas ng impormasyon kaugnay sa kanyang mga negosyo. Ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee noon na si dating Senador Richard Gordon, sinusubukan pa namin kunin ang panig sa issue. Bukod sa pag-void ng mga utos ng Senado, kine-question din ni Ong at Yang ang constitutionality ng pagpapakontempt ng Senado, pero pinagtibayan ng Korte Suprema. Ipinagtanggol din ni Senate President Mig Zubiri ang kapangyarihan ng committee chairpersons na ipakontempt ang mga nagsisinungaling na witness. Sometimes we are quick to fire the trigger, to pull the trigger in this particular cases. So we'd like to be guided accordingly. But in all honesty, when we have public hearings, particularly on public order and security, Blue Ribbon, none of them will give self-discriminating answers. Si Senador Risa Ontiveros naman nakasama rin sa hearing sa nindigang hindi pa malaya ang mga nasa likod ng Formally scandal. Hindi rin anya inabsuelto ng Korte Suprema si Yang at Ong sa mga akusasyon sa kanila. Sa ngayon, gusto naman ni Senate President Zubiri at Senator Pimentel na magkaroon ng malinaw na guidelines sa pagpapakontempt sa sino mang resource persons. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nakauwi na ng bansa ang ilang Pilipinong naipit sa digmaan sa Israel at maging sa Gaza Strip. Patuloy din ang pagtawid ng mga Pinoy sa Rafah border papunta sa mas ligtas na Egypt. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Sariwa pa sa alaala ng OFW na si Gemma at sa asawa niyang doktor na Palestinian na si Iyad kung paano dinurog ng gyera ang Gaza City. Kaya naman nang magkaroon ng pagkakataon, di sila nagdalawang isip na sumama sa repatriation na ikinakasa ng ating gobyerno. Kasama nila ang dalawa nilang anak. Pag may war talagang mahirap yung mag-stay ka doon. This war, the most dangerous. They are killing civilian. Only civilian. They did not kill even one soldier. Just they are bombing the towers and the people inside during the day and during the night. Kabilang ang pamilya ni Gemma at Iyad sa 41 Pinoy repatriates at 7 Palestinian na dumating sa NAIA Terminal 3 kagabi. Sila ang ikalawang batch ng mga inilikas mula sa Gaza. Patuloy naman ang pagtawid ng mga Pinoy sa Rafah border crossing mula sa Gaza papuntang Egypt. Bumisita roon kahapon si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega para kumustahin ang sitwasyon ng mga Pinoy na nalayo na sa bakbakan. Sa 137 na Pinoy sa Gaza, 111 na ang nakatawid pa Egypt. 13 ang nadagdag sa mga Pinoy na nakatawid na papuntang Egypt kahapon. Kabilang sa kanila si Carmelita na 3 dekada na sa Gaza. Bagamat di na bago ang sigalot sa lugar, ito na raw ang pinakamalalang gyerang naranasan niya. Lalo't kaliwat kanan ang pagsabog ng bomba. Dagdag pa riyan ang pasakit sa kakulangan ng mga pangunahing pangangailangan. No food, no electricity, no internet. Wala po lahat. Everything is cut. Kaya
survive na lang po talaga. Swertihan na lang po ang makaligtas. Swerte na lang po ang Pilipinang, ang mga tao na nakaligtas. Wala pong ligtas talaga. Bukas ay inaasahang may 14 na Pilipino at 5 Palestino na mula sa Gaza ang darating sa bansa. Pasado 3:00 ng hapon naman kanina nang lumapag sa bansa ang 37 Pinoy lula ng repatriation flight ng gobyerno mula sa Israel. Ito na ang ika-7 batch ng repatriates mula Israel na nakauwi ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Umasa si House Speaker Martin Romualdez na magiging maayos din ang kanyang relasyon sa mga Duterte kasunod ng kontrobersya sa confidential funds. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. May unity pa rin. Yan ang giniit ni House Speaker Martin Romualdez nang makapanayam siya ng media matapos ang flag-raising ceremony kanina sa Kamara. We'll always work together. It's still a unity. The President always wants us to work together, not just in Congress, with the executive, but as a country. So we will always strive for that. Kasunod yan ang usap-usapang may lamat na ang unity team dahil sa pagtanggal sa confidential funds ng mga ahensyang pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Bukod pa riyan ay sinibak din bilang Deputy Speaker si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo dahil sa hindi raw niya pagpirma sa resolusyong nagpapahayag ng suporta sa liderato ng Kamara. Kilala ring kaalyado ni VP Sara si Arroyo, pero sabi ni Romualdez, as they always say, there will always be differences, but we will always work towards resolving those differences for the service of the Philippine people. That is our primordial concern, that we will band together and unite as one for the service of the people. Nang matanong si Romualdez kung posible bang mag-improve ang relasyon nila ng mga Duterte, ang sagot niya, Always. I'm very, very hopeful. Tama rin daw ang desisyon ng bise na isuko ang 650 million pesos na hinihinging confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd para sa susunod na taon. Maging si Senadora Amy Marcos na kilalang malapit sa mga Duterte, giniit na nananatiling magkaalyado ang mga Marcos at Duterte. Aniya, huwag na raw pansinin ng mga oligarkiya na gustong magpasasa sa kapangyarihan na layong sirain ang kinikilala nilang kalaban. Napakalakas daw kasi ni VP Sara na nagparaya sa pagtakbo sa pagkapangulo. Wala pang bagong tugon si VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Samantala na-hack ang official social media accounts ni Speaker Romualdez. Mayroon daw grupo na hindi otorisadong nag-access sa account ni Romualdez. Kasalukuyan na yang iniimbestigahan. Panawagan ng Speaker maging maingat sa mga unusual activity na posibleng palabasing galing sa kanya o galing sa kanyang opisina. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga bonggang showbiz update ngayong Lunes. Nagsama-sama sa iisang stage ang ilang naglalakihang Pinoy music artists sa official music festival ng bansa na Fusion. Ang P-pop kings na SB19 hinangaan sa kanilang pagiging pro sa pag-handle sa ilang technical issue. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. All hype na ang crowd sa gento ng P-pop kings na SB19 sa kanilang performance sa official music festival ng bansa na Fusion. Pero naputol ang music sa kalagitnaan ng kanilang performance. But the show must go on para sa Mahalima at 18. Naulit pa ang technical difficulties sa show. Pero mas na-highlight lang nito ang galing ng ating P-pop kings. Truly the best of OPM. Bago ang SB19, nauna nang nag-perform sa CCP Concert Ground sa Pasay ang iba pang Pinoy artists tulad na Bamboo, KZ Tandingan, Ben and Ben, Hey June at marami pang iba. Sobrang
surreal ng feeling. Sobrang grateful kami sa opportunity and it's exciting to see many great artists and listen to different genres as well. Bago ang concert proper, nagkaroon pa ng Battle of the Bands para sa mga kabataan. Matatandaang May this year, dapat nakaschedule ang Fusion. Pero minabuti itong i-postpone dahil sa masamang panahon noon. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, kilig overload ang hatid na feels ng hashtag #NotSoFriendlyDate ni The Ironheart star JM De Guzman at singer-actress Donalyn Bartolome. Sa vlog ni JM, dinala niya sa isang romantic yacht trip si Donalyn. Pagkatapos ng sunset, diretso naman sila sa isang dinner date. At dito, nabanggit ni JM kung gaano niya kamahal si Donalyn. Anya, handa nga raw siyang maghintay sa singer-actress. Nauna nang sinabi ni JM na May 2022 pa niya inaayang makipag-date sa kanya si Donalyn. Sa ngayon, patuloy pa rin ang panliligaw ni JM. Susunod, kauna-unahang President and CEO ng Maharlika Investment Corporation, pinangalanan na. At pagpapauwi sa mga Pinoy seafarer na apektado ng Russian missile sa Ukraine, minamadali na. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Ang inyo pong nakikita ay ang recorded video ng News 5 sa paglabas ni dating Senadora Laila De Lima sa Camp Crame pasado alas 7 ngayong gabi. Nakalabas na siya ng kampo matapos siyang makapagpiyansa at pansamantala po siyang makakalaya ngayong gabi matapos ang halos 7 taon. At kitang-kita ho ang ligaya sa mukha at pananalita ni De Lima habang siya po ay sumakay sa isang sasakyan at si dating Senadora Laila De Lima ay dediretso sa isang hotel sa Cubao sa Quezon City kung saan makakaroon po siya ng isang press conference. Atin pong binabantayan ang nakatakdang press conference na yan at agad po namin ihatid sa inyo ang kabuuan ng detalye. Samantala, from add to cart to additional tax, balak patawan ng dagdag na buwis sa mga online sellers simula sa Disyembre. Baka raw maipasayan sa mga consumer. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Ang dating bahay ni Kathy, ginawang lagayan ng mga essential oils at pabango para sa kanilang online business. Lumaki na kasi ang kanilang negosyo. Sa simula, hanggang 5 tao lang ang nag-walk-in sa kanilang store. Ngayong ipinopost na rin nila ito online, hanggang 800 orders na ang natatanggap nila kada araw. Ang mga buyers namin, they found it accessible na pagka online selling or online po sila mag-order. And for those po na mga customers namin na nasa Visayas and Mindanao, sobrang easy po for them to order online. Sa marketing din, mas madali pong ma-market yung namin, yung shop or yung company namin online talaga. Malaking tulong ang kinikita ng online business ni Kathy sa kanyang pamilya. Kaya kinakabahan siya sa plano ng Bureau of Internal Revenue na maghigpit sa pagbubuwi sa tulad niyang online sellers. Target ng BIR na magpataw ng 1% withholding tax sa mga online sellers simula ngayong Disyembre. Sakto sa mataas na demand ngayong holiday. Git ng BIR, hindi ito bagong buwis. Ang withholding tax na ini-impose dito ay sistema lang ng pangongolekta ng buwis. Kaya rin naman tayo nag-i-impose ng itong withholding tax na ito. Kasi makikita po natin dyan kung gaano kalaki na ang negosyo ng online sale. Ang dami na po dyan. And tama po kayo, napakarami na rin talaga na malaki ang kinakita. And it's also unfair for the brick and mortar stores na nagbabayad na nga ng mga renta. Ang dami nilang expenses in doing their business. Tapos sa online, wala masyadong overhead expense. And nakakatakas pa sila sa tax.
Oras na may patupad, 1% mula sa kalahati ng gross remittances o kita ng mga online seller ang kukuning buwis. Exempted pa rin naman sa tax sa mga kumikita ng hindi lalampas sa 250,000 pesos kada taon. Alinsunod sa binubuong guidelines, ang mga online platform ang nakatokang magkaltas sa mga online seller. So ibig sabihin nun, bago i-remit ni online platform kay seller kung magkano yung dapat niyang makuha, less yung commission niya. Yung tax ngayon na dapat bayaran, yung maliit na tax portion na yan na babayaran ni seller ay na kay platform na. Si platform ngayon ang magbabayad ngayon sa BIR. Ang ilang online sellers na nawagang linawin ang guidelines. Posible kasing magdoble ang babayaran, lalo kung sa maraming platform sila nagbebenta. We have transaction fees and service fees na binabayaran din po. Mapapatong po sa cost namin. Sana po for us, mas malinaw po yung kanilang guidelines and for us na hindi maging double yung mga binabayaran po namin and yung cost po namin hindi mas maging mataas. Pangamba pa ng ilang online seller, baka maipasa sa mga consumer ang dagdag tax. Ayon sa BIR, rerepasuhin pa ang guidelines bago ipatupad. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Malaki ang rollback naman ang ipapatupad ng mga kumpanya ng langis simula bukas. Ayon sa oil industry sources, nasa 3 piso ang bawas singil sa kada litro ng diesel. 70 centavos naman ang ibababa sa presyo ng gasolina. Ang kerosene may bawas na mahigit 2 piso kada litro. Ayon sa Department of Energy, posibleng magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo hanggang sa susunod na linggo. Humina kasi ang demand ng China at Amerika sa mga produktong petrolyo. Hindi rin daw naapektuhan ng giyera sa Israel ang supply ng petrolyo. What's up mga kapatid? Nagwagi ang Ateneo Blue Eagles kontra Adamson Soaring Falcons sa isang napaka-crucial na laro para sa Final Four hopes ng parehong kupunan. Lamang ang defending champions at the half, 38-29, pero nagpakawala ang Adamson ng 70-0 run. Panapos ng third quarter, kaya dehado pa ang Ateneo pagpasok ng fourth. Dito na nagpakita ng poise ang Eagles at in-outscore ang Falcons 20-9 para mapanalo yung game. 62-58 ang final score. Career game para kay Sean Kitevis na nagtala ng 12 points habang 10 points each naman si Joseph Obasa at Kai Balungay. Solo fourth ang Ateneo ngayon at 6-6 pero mathematically possible pa para sa Soaring Falcons ang makapasok ng Final Four. At 6 straight wins naman para sa LaSalle Green Archers pagkatapos ng kanilang 86-76 win over the UE Red Warriors. Dikitan pa ang laban, papasok ng fourth, lamang lang ng isa ang LaSalle. Pero pagkatapos ng 13 unanswered points na secure na ng Archers ang panalo. Triple-double na naman para kay Kevin Kiambao na nagtala ng monster number 17, 19, and 12. Dahil sa panalo, may pag-asa pa ang LaSalle makasungkit ng twice-to-beat advantage para sa Final Four. Ang di naman magandang balita galing sa NBA na hit and run si Philadelphia 76ers forward Kelly Oubre Jr. sa Philadelphia Center City noong Sabado. Tinakbo agad si Tsunami Papi sa ospital kung saan na stable naman ang kanyang condition agad at na-release din pagkatapos ng ilang oras. Ayon kay Coach Nick Nurse, relax lang muna si Oubre sa kanyang bahay at magiging okay naman siya. Siyempre, priority ang kanyang health pero maganda pa naman ang nilalaro ni Kelly to start the season, averaging 16.8 points sa unang 8 laro. And we wish the best para kay Kelly Oubre Jr. Hopefully, makabalik siya ng court as soon as possible. Huwag kayong alis, sports pa tayo mamaya. Susunod, rider patay ng araruhi ng SUV sa Cebu City. Koreanong driver ng SUV patay rin. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Pinuubayan na raw ni Justice Secretary Boying Remulla sa prosekusyon ang susunod na hakbang kasunod ng pagpiyansa at pansamantalang paglaya ni dating Senadora Laila De Lima. Sabi ni Remulla, hindi siya nakikialam sa trabaho ng mga prosecutor. 2017 nang naaresto si De Lima matapos siyang idawit ng Bilibid convicts sa money drug trading sa New Bilibid Prison. Una nang naakwit si De Lima sa isa sa 3 drug-related cases noong 2021. Nitong May 2023,
ay napawalang sala sa pangalawang kaso matapos mag-recant o bawiin ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos ang kanyang testimonya na naghatid daw siya ng drug money sa bahay ni De Lima noong 2012. Magpapatuloy naman ang trial para sa pangatlong kaso kung saan napagbigyan ang bail petition ni De Lima. I would call it prosecutorial independence. I do not interfere with the job of the prosecution, especially with these matters. We respect the findings of the previous prosecutors who were tasked to do this job. And it is not for me to change their judgment or their point of view with regards to this. It is for them to be able to prove their cases in court. Dagdag pa ni Remulla, ang pagpayag ng korte sa hiling na piyansa ni De Lima ay patunay lang na buhay ang demokrasya sa bansa. It just shows the independence of the judiciary, what I've always been saying in the very beginning, that we are independent from each other. Democracy is alive and well in our country. I think that is the singular lesson that we learn from this. Nasampulan sa mas mataas na multa ang mga pasaway na government vehicles na dumaan sa EDSA busway. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Marty, ilan na ang nahuli ng MMDA? Cheryl, as of November 13, 333 apprehensions na ang nahuli ng MMDA sa unang araw ng pagtutupad ng mas mataas na multa sa ilegal na pagdaan dito sa EDSA busway. Ang ilan sa mga nahuli, mga tauhan ng gobyerno at meron din isang pribadong van na may sakay na isang pasyente. Buena manong nasampulan ng unang araw ng pagpapatupad ng mas mataas na multa sa ilegal na dumaraan sa EDSA busway ang puting van na ito sa Mandaluyong. Ang driver napilitang dumaan sa busway dahil isusugod sa ospital ang pasaherong niyang may appendicitis. Hindi po accepted dito yun. Dapat inambulansya nyo kung gusto nyo. Kung appendicitis yan, dali mo na sa pinakamalapit na ospital. Ha? Dali mo na sa pinakamalapit, huwag na sa kabanatuan. Pinagpapawisan na yung pasyente mo eh. Banat, umalis ka na. Kalaunan hindi tinikita na ang driver at pinalabas na lang ng busway. Pwede lang dumaan sa busway ang mga city bus, ambulansya at mga sasakyan ng gobyernong tumutulong sa emergency. Kaya huli rin ang puting SUV na ito na nakarehistro sa Philippine Army. Ayon sa uniformed personnel na driver nito, magsusundo raw siya sa isang opisyal. Ito sasabihin ko lang sa inyo, wala ang diplomatic sa listahan ha. Yes sir, yes sir. Wala ang diplomatic sa listahan. Yes, sir. Huwag niyong abusuin dahil ano. Yes, sir. Wala kayo sa listahan. Yes, what I'm saying is binibigyan lang namin kayo ng government courtesies if nandyan yung principle. Mula 1,000 piso, 5,000 piso na agad ang multa para sa first offense. 10,000 pesos at isang buwang suspension ng driver's license sa second offense at may mandatory seminar pa. Sa ikatlong offense, 20,000 pesos at isang taong suspension ng lisensya. 30,000 pesos naman at babawiin ang lisensya kapag inulit pa sa ika-4 na beses. Ang rider na ito nagulat sa laki ng babayaran niya. Baka pwede pakiusap sir na bawasan yung ano. Hindi rin nakaiwas sa huli ang ilang pulis at maging ilang tauhan mismo ng MMDA. Pasensya na po sir, medyo napasingit lang ng konti dito sa may side ng bus lane. Ang nakakahiya doon, nakikita tayo ng ibang tao na naka-MMDA ka, private, tapos nandun sa loob. Sa huli, tinikitan din siya ng mga kasamahan. Ang delivery rider namang ito hindi raw alam na tumaas na ang multa. Ayon sa MMDA, hindi lang tuwing rush hour ang mahigpit na pagbabantay sa EDSA busway. Kaya may paalala rin sila sa mga pilit pang tumatakas. Kung akala nyo po ay kayo ay nakakaligtas sa penalty at sa multa, nandito po ang LTO. Nakukuha naman po namin ang plaka at inire-report po namin sa kanila at sila po ang gagawa ng aksyon.
Cheryl, tuloy dito ang daloy ng traffic sa EDSA dahil dyan tuloy-tuloy pa rin ang mga MMDA operation sa pagbabantay ng EDSA busway. Araw-araw daw nila ito gagawin. Kasunod dyan, simula ngayong araw nag-umpisa na rin ang extended mall hours simula ng 11 p.m. hanggang 11 p.m. Cheryl? Maraming salamat, Marty Bautista. Samantala, kasalukuyan pong nagsasagawa ng press conference ang kalalaya lang na si dating Senadora Laila De Lima. Atin pong panoorin ang bahagi ng press con. Of the case. We were actually expecting a ruling as early as September because, as I said, we filed the motion for reconsideration noong June. So, medyo tumagal, understandably again, and ito nga, and I think, kasi nakita ko nga, although hindi ko pa nga nababasa, it was a thorough and extensive discussion of the merits of our motion for reconsideration. So it is a legal vindication because we were always confident, although I cannot further make any comment about that. I have a lot to say about that. But, you know, it's still pending. The case is still pending. Hindi pa po tapos. This is bail. This is provisional liberty. And this is definitely a great gift from the Almighty God. Ma'am, last question lang po from me. Yung Marcos administration po, sinasabi po nila paulit na the justice system is working in the Philippines. And in response to your latest legal victory, Justice Secretary Crispin Remulla, this is po yung statement niya. It just shows the independence of the judiciary, what I've always been saying from the beginning, and that they are free to decide as they please, as they deem fit. Any reaction lang po sa statement po ni Justice Secretary? I actually thank the administration for respecting the independence of the judiciary and the rule of law. Ganun lang naman. As somebody said, the legitimacy of the judiciary lies in its independence. It's just like, you know, the legitimacy of the government or the legitimacy of the executive department or the government, the elected officials lie in the votes of the people. So judiciary, it's the independence. Without the independence of the judiciary, then we cannot say that the judiciary really has its legitimate standing in the scheme of things. So, tama yan na sinasabi na pinakita ngayon na we have a working system. Kasi matagal na nga namin hinihintay yan. You know, when the Marcos administration came in, there was some hope, at least in my case, that justice will be, you know, will happen. And kasi nga, I always knew that while the former president was in power, I will not be set free because my persecution was his project. So how can I be set free during his term? So nung nagbago nga yung administrasyon, may pag-asa talaga. At umasa talaga ako ng umasa na makakamit ko yung hustisya at malalaman natin yung katotohanan about my innocence. But again, ayaw ko na muna dagdagan yung mga ganyang statement. Medyo nasobrahan na nga. Ang inyo pong napapanood ay ang live na press conference ng kalalaya lang na si dating Senadora Laila De Lima. Sa press con, nagpasalamat siya sa kanyang mga taga-suporta sa loob ng halos 7 taong pagkakakulong. At wala raw siyang pinagsisisihan, mas pinalakas din daw siya ng mga pinagdaanang hamon sa loob ng kulungan. At hindi pa raw tapos ang kanyang laban. Panahon na raw para gumamit ng mas malaking sasakyan sa resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kasunod yan ang panibagong pambobomba ng tubig ng China sa ating barko. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Ang pambobomba ng tubig ng China sa barko ng Pilipinas na ML Kalayaan ay hindi raw tumama noong Biyernes. Yan ang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines. Pero hindi malinaw kung hindi lang ba tumama o sadyang hindi pinatama. I cannot say for sure whether they miss it intentionally or we just did some good evasive maneuvers. But again, just to emphasize that it was not
done in good faith. Gate ng AFP, hindi lang ito issue kung tinamaan ba ang ating barko o hindi. Ang issue rito ay ang walang tigil na pambubuli ng China sa loob ng ating exclusive economic zone at ang pagpigil nila sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. That could be one of their intention, to scare us away, for the vessel to change its course. But again, what we are doing in that area is a legitimate operation. It is supported by international law and is further supported by the arbitral award. Ayon sa AFP, unang beses pa nilang ginamit sa resupply mission ng ML Kalayaan. Pamalit ito sa nasirang Unaiza May 2 na binangga ng China noong October 22. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung gagamitin pa ulit ang ML Kalayaan sa susunod na misyon. Naniniwala naman ang AFP Western Command na napapanahon ng gumamit ng mas malaki at mas mabilis na vessels tuwing resupply mission. Yan ay para matiyak daw na mas magiging epektibo ang paghahatid ng mga probisyon at hindi basta-bastang malalagay sa alanganin ang buhay ng ating mga crew. Sa gitna ng tumitinding tensyon at mas agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea, marami naman umanong nakikitang paraan para siguruhin hindi mauubusan ng supply ang mga sundalo sa Ayungin Shoal. Kabilang daw sa mga pinag-aaralan ng AFP ang suhestyong gumamit ng air assets. It depends on what will be the situation on the ground and what will be most practical and what we think is has the higher chances of helping us accomplish our mission. Sa pinakahuling monitoring ng AFP Western Command, nasa mahigit 400 pa rin ang bilang ng foreign vessels na pakalat-kalat sa West Philippine Sea. Tinatayang nasa 85% ng mga yan ay mga barko ng China. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Susunod sa ating K-Alaman, kilalanin ang mga Hudyo na malaki ang ambag sa ating kasaysayan. At 2 Pinoy wagi sa Ironman Puerto Princesa Triathlon. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pinangalanan na ang uupo bilang kauna-unahang presidente at CEO ng Maharlika Investment Corporation. Tinanggal naman ang dagdag na qualifications para sa mga uupong direktor ng korporasyong mangangasiwa sa Maharlika Investment Fund. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Si Rafael Consing Jr. ang itinilaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang President at Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Corporation. Ito ang korporasyong mangangasiwa sa Maharlika Investment Fund o MIF. Si Consing ang kasalukuyang Executive Director ng Office of the Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs. Nagsilbi rin siya bilang Senior Vice President at Chief Financial Officer sa pribadong kumpanyang International Container Terminal Services Incorporated. Naging bahagi rin siya ng iba't ibang banking institutions gaya ng HSBC. Nagtapos si Consing sa De La Salle University noong 1989. Natapos din niya ang Executive Education course sa Standard University noong 2016. Inanunsyo ang pagkakatalaga kay Consing ilang araw matapos ilabas ng Malacanang ang Revised Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund. Sa bagong IRR, tinanggal na ang dagdag na qualifications para sa directors ng Maharlika Investment Corporation. Sa dating IRR, kailangang may master's degree ang regular at independent directors. Wala na rin ang requirement na professional experience na hindi bababa sa 10 taon sa finance, investments, economics, or related field. Strong track record at commitment to the highest ethical standards. Sa revised IRR din, malinaw na may kapangyarihan ang Pangulo ng Bansa na aprubahan o ibasura ang inonominate ng advisory body na President, CEO at directors ng MIC. Sa orihinal na IRR, ang tanging nakalagay lang ay dapat isumite ng advisory board ang nominees para sa President, CEO at Directors sa Office of the President sa loob ng 30 araw mula nang ilabas ang IRR. Wala namang nakikitang problema rito ang isang ekonomista. Yung society, yung appointment, nagagaling po sa executive. Pero pagkatapos po nun, pag magpa-function na sila, independent sila. So nandoon naman po yung check and balances na tinatawag.
Dinepensahan naman ni Albay Representative Joey Salceda ang pagkakatalaga kay Consing bilang PCEO ng MIC. Si Salceda ang naging head ng Technical Working Group na bumalangkas sa Maharlika Investment Fund Act. Isa sa pinaka-excellent choice po ng Presidente at I'm sure na siya po may sapat na experience at kilala sa buong mundo. 32 countries po ang ICTSI, siya po ang CFO. Ang dami niya pong award sa pagiging Chief Financial Officer. Ang nag-number 1, yung walang masters. Si Joel Consing, kilala ko po yan at nakatrabaho na rin. Sa revised IRR, tinanggal na ang membership at ang mga partikular na tungkulin ng Audit Committee ng Maharlika Investment Corporation. Tinanggal din sa bagong IRR ang probisyong nagpapaliwanag ng mga responsibilidad ng Risk Management Committee. Bago pa man masuspindi ang orihinal na IRR, nagdeposito na noong Setyembre ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines ng kanilang kontribusyon sa MIF. 25 billion pesos ang niremit ng DBP at 50 billion pesos naman ng sa Land Bank. Para sa isang long-time banker, malinaw sa General Banking Law na dapat ay hindi lalagpas sa 25% ng net worth ng isang universal bank ang equity investment nito. Pero nalinaw naman daw ito sa bagong IRR. The money contribution of Land Bank and DBP will be transferred to their account in Treasury. At that point, is still a deposit nila. That such investment needs the prior approval of the Monetary Board of the BSP. In which case, kung hindi nila i-stagger yan, if they send it to the BSP for approval, the BSP can only approve the equity investment na hindi magsosobra sa 25% of their equity. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, mula sa lahi ni Abraham, alam niyo bang malaki ang naging ambag sa kasaysayan ng mga Hudyo? Kung tutuusin, kakaunti lang ang bilang nila. Ayon nga sa ilang tala, aabot lang sa 16.1 million ang populasyon nila ngayon. 0.2% lang yan sa kabuuan ng mahigit 8 bilyon na tao ngayon sa mundo. Pero kakaunti man, marami pa rin sa kanila ang kinikilala sa iba't ibang mga larangan. Noong 2013, 6 sa 12 Nobel Prize laureates ang Jewish o Hudyo. Sa Jewish Virtual Library, 3 ang nabigyan ng Nobel Prize sa Chemistry. May 2 namang ginawaran rin ng Nobel Prize sa Medicine at Physiology at 1 sa Physics. And speaking of physics, sino ba namang makakalimot sa isa pang icon of science, ang German theoretical physicist na si Albert Einstein. Isa rin po siyang Hudyo. Sa isa pang field of science na psychology, kinikilalang founder ng psychoanalysis ang Australian Jew na si Sigmund Freud. Dahil po sa kanya, nakilala natin ang ideya ng conscious at unconscious at marami pang iba tungkol sa behavior ng tao. Malaki naman ang pasasalamat ng mga eksperto sa Russian-French bacteriologist na isa ring Jew na si Waldemar Hafkin. Sa kanyang sakripisyo at pag-aaral, na-develop pa po ang bakuna kontra sa kolera. Nakakamanghala na napakaraming prominenteng pangalan sa iba't ibang mga larangan ang Hudyo. Sa isang artikulo nga sa ScienceDirect.com, malaking bagay rito ang kultura ng mga Hudyo na laging magsikap para magtagumpay sa lahat ng bagay. Totoong-totoo po ito sa araw-araw nating paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Mga kapatid, inuwi ni Satar Salem ang men's overall individual crown sa Ironman 70.3 sa Puerto Princesa. Tinapos ni Salem ang karera in 4 hours, 22 minutes and 25 seconds. Less than a minute lang ang lamang niya sa mga pambato ng China at Netherlands. Ganun kadikit ang kompetisyon. Sa women's division naman, nagpakitang gilas sa mga pambato natin. Si Leanne Aramo ang first place, finishing the race in 5 hours, 2 minutes and 56 seconds. Habang pangalawa naman sa kanya si Grace Banzon na may time na 5 hours, 29 minutes and 23 seconds. 38 countries ang sumali sa 1.9K swim, 90km bike at 21.1K event.
Pagkatapos ng matagal na negotiation, tinerminate na ng TNT Tropang Giga ang kontrata ng kanilang star point guard na si Mikey Williams. Nasa US pa din si Williams at hindi pa din bumabalik kahit nakakadalawang laro na ang TNT sa Commissioner's Cup. Si TNT Senior Consultant Chot Reyes mismong nag-confirm ng balita at ayon sa kanya, hindi pa nakakapagdesisyon ang koponan kung ano ang next move nila pero option daw ang i-trade na lang si Williams sa ibang team. And despite the success na nakamit ni Mikey Williams sa TNT, madalas silang hindi nagkakaintindihan lalo na sa kontrata. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata ng TNT versus Mikey Williams. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod ang malapiestang pa-welcome kay Dimples Romana sa TV5 Morning Show na Good Morning Kapatid. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sugatan ang 4 na babae sa Antipolo matapos silang atakihin ng isang lalaking sinisingil lang nila ng utang. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa ospital ang bagsak ng mga babaeng ito matapos silang undayan ng saksak ng lalaking sisingilin lang sana nila ng utang. Aminado naman ang suspect na si Joseph Delda sa kanyang pagkakasala. Nabigla nga rin ako siya 5-6 daw ang inutang niyang 600 pesos at agad daw tumubo ng 100 piso ang interes nito. Kaya hindi pa raw niya ito kayang bayaran. Ang problema, nangungulit na ang nagpautang. Sinisingil ako sa 600. Ang sabi ko sa kanya, namatay yung pamangkin ko siya Sabi ko next week ko babayaran. Magkakapit-bahay lang ang mga sospek at biktima sa Barangay San Jose sa Antipolo City. Isa lang sa 4 na babae ang nagpautang at isinama lang niya ang 3 iba pa sa paniningil. Nagpapagaling pa sa ospital ang 2 babaeng nasaksak habang nagtamo ng minor injuries ang 2 pa. Naharap ngayon sa 4 counts of frustrated homicide si Delda. Mensahe niya sa nagpautang sa kanya. Nagpautang ka, dapat makaintindi kasi natangan mo. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang isang rider matapos araruhin ng isang SUV na minamaneho ng isang Koreano na umano'y lasing. Ang driver patay din. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Sa isang kuha ng video, makikitang duguan at nakahandusay ang isang lalaking siklista sa kahabaan ng Pope John Paul II Avenue sa Cebu City nitong Sabado. Nagkumpula naman ang mga tao nang makitang namimilipid sa sakit ang isa pang lalaki matapos siyang tumilapon sa gilid ng kalsada. May nagpakilalang nurse at inalalayan ang biktima. Sa kalye, nagkalat ang ilang piyesa ng bisikleta. Samantala, ang rider na si Jomari Bernas, dead on the spot matapos madaganan ng sariling motorsiklo. Rumisponde naman ang mga otoridad. Hindi nakita sa video pero inararo ang mga biktima ng isang SUV na minamaneho ng isang Koreano na umano'y lasing. Siya si Jeon Lee pero maging siya, duguan at namilipit din sa sakit. Isinugod siya sa ospital pero namatay rin kalaunan. Base sa investigasyon, 2 sasakyan ang unang binangga ng Koreano. Pero imbis na huminto, humarurot pa siya hanggang sa sumalpok sa motorsiklo at 2 siklista. Sa bilis ng takbo ng SUV, sumalpok ito sa poste, saka tumaob dahil sa lakas ng impact. Sa ngayon, nagpapagaling na ang 2 pang biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Malafiesta ang naging grand welcome kay Dimples Romana bilang bagong kasalo sa TV5 Morning Show na Good Morning Kapatid. Ang ilang eksena riyan, balikan sa report na ito. Mula sa musika, courtesy ng Banda Kawayan. With matching energetic dancers. At Fiesta Newsroom. Bongga ang naging pagsalubong sa ating bagong kapatid na si Dimples Romana sa Good Morning Kapatid. Sa studio, kumpleto ang ating mga paboritong morning kasalo with Jess De Los Santos, Justin Quirino, Maui David at Chiki Roa Puno. Kasama pa si Doc Dex Makalintal at Attorney Buko de la Cruz.
bilang pa-welcome. Kaliwat kanan din ang mga cake para kay Dimples. Bukod kasi sa kanyang unang araw bilang opisyal na kapatid, ipinagdiriwang din ngayong araw ang kanyang birthday. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Sa kanyang unang salang sa show, game siyang nagbalita ng ilang maiinit na showbiz update. Tila binasag naman po ni Daniel Padilla ang chismis na hiwalay na sila ng ka-love team niya at girlfriend na kaibigan kong si Catherine Bernardo. Nakitikim ng lechon sa kitang-kita. Ito yung ram. Okay, so haluin natin. At nakigawa ng baon sa kanyang working mom. Sandwich, I love sandwiches. It's very easy to make, no? Patikim pa lang yan sa mas masasaya pang mga umaga kasama ang ating bagong kapatid. Panoorin si Dimples kasama ang iba pa nating paboritong morning kasalo sa TV5. Lunes hanggang Biyernes, 9:30 a.m. sa Good Morning Kapatid! And welcome back! Ay, hello po mga kapatid! Namiss ko kayo! Masarap pa sa lubong. Ito na nga! Hintayin daw natin. Hintayin. Oh, 42 days pa naman daw. Pasko na. Okay. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alama at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Kasama sina Kalad Karen at Tito Mikey Reyes. Ako po si Julius Babao. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas.